diba? Being part of LGBT community and loud and proud naman tayo. Yeah. Through what I do, for example, in my career as an insurance agent, and ako din, based on my experience, I'm helping talaga. I'm very particular in educating mga kapatid natin sa LGBT community about the importance of saving, True, investing. sobrang totoo yun. Especially, it was sa akin on the film, di ba, na ano bang napundar mo? Ano bang... friends talaga from sa mga previous work, ganyan. So, ang support ko, kung ano yung gusto nila, yun, sinasabayan ko din. Then, kunyari, sa may mga surroundings natin na hindi accepting, kailangan mo din syempre na parang i-open sila sa ganun na walang kakaiba sa kanila. Support the community. I want to be a safe space for them. Oo. Kasi, syempre, kung hindi nila ma-express yung sarili nila with their family or dun sa paligid nila, may mga taong handang sumuporta. Truly. Diba, And the winner is... Miss Germany. Hi guys, welcome back to another discussion. So right now, we are currently in QC. So kapapanood lang namin nung Gigi at Waterina, and I'm very blessed to have my dear friend from college, and with her, dinala niya yung mga friends niya. So guys, welcome back to another episode of Discussions with our advocacy. So before we begin, I just want to ask, ano yung initial reactions nyo sa film, tapos before you say your reactions, parang sabihin mo what's your name and what do you do. O, sino una? Char. Hello, grabe naman yan. Go. Charis. Go, Celisa. Ayun. So, my name is Elisa Ramirez. You can call me Isay. So, I'm a unit manager at True Life UK. So, ang work namin talaga is more on the financial literacy, no? Kasi very enclosed, masyadong mindset ng tao na when you say sa insurance ka, puro benta-benta lang. But there's more to it, eh. True. Yun. Kaya, nung napunta ako dito sa industry na to, sabi ko sa isip ko, marami pa akong pwedeng gawin. So just like you, sabi mo you have your own advocacy and this is my choice of advocacy din to do for the rest of my life. Oh. Ayun. Reaction sa film. Yung reaction sa film. Okay. So, reaction sa film, nung nag-search na kasi ako dun sa social media, para may idea ako dun sa film. Tapos sabi ko, sabi kong ganun, mga may edad na yung about to sa story. Mahina yung puso ko pagdating sa matatanda. Kasi alam naman natin na maikli na lang yung buhay nila, Right. diba? Tapos, pag gusto mo talagang matuto sa buhay, maganda talaga pag from them kasi marami na silang experience. Sobra. So, nung napanood ko yung film, sabi ko nga sa isip ko, kanina inaasar ko nga si Lilian, baka umiyak tayo ganyan. Ako pala yung iiyak. Nasa isip ko na kanina na, hindi ka iiyak gano'n. Then, na-touch ako dun sa film kasi kahit inak lang siya ng isang actor, ramdam mo na may sarili siyang hugot. Yun. Tapos, yung story kasi nung Gigi and Waterina, actually, pinagdadaanan siya lahat ng tao. We all go through that phase na meron kang moment na nasa limelight ka, True. nasa yun nga yung spotlight, sikat ka ganyan, kilala ka ganyan. Pero pag dumating ka na dun sa point na nabibilang na lang yung years mo dito sa Earth, mapapaisip ka na, ano na lang yung value ko? Sabi nga kilabutan diba? ako. Totoo. Ano na lang yung Agree. value ko as human? Parang naalala ka lang kasi matandang bakla ka. Parang gano'n, di ba? Sinasabi nila. Dahil nga, comfort ka, gano'n. Pero at the end of the day, iisipin mo yung value, it's not about the money. Kasi sabi nga ni Gigi na priceless yung buhay natin, yung buhay natin. Kaya sabi ko sa isip ko, biglang napaisip, ano nga ba yung lesson na sabi nga rin ni Waterina na matututunan ng ibang tao from my life. So it's a good example, yung short film na yun na sabi ko, bitin! Kasi gusto ko pa siyang makilala. Ganon. So ibig sabihin, ang dami pa niyang, sa dami na pagdaanan niya, marami pa siyang pwedeng ikwento sa audience na pwede siya maging inspiration sa mga kabataan na habang buhay pa tayo, bata ka pa, may oras ka pa, make the most out of it. True. Ganon. So, yun lang naman. Baka maubos yung oras. Carry na. Take your time. Joey.
Parang ganun na. Hindi. Kaya yung mga sinabi niya. Yun eh. Second emotion. Hi, I'm Joey. I am a branch manager then from insurance industry. So, ako personally, no, very close to my heart yung film kasi syempre I saw myself in the film, being part of LGBT and being gay din, So, talagang may mga what if sa mind ko na nakita ko rin dun sa film. So, very eye-opener yung film for me. And at the same time, short lang siya, pero madami kang pwedeng matutunan na I know may mga question pa later, baka madaanan din dun. Pero short film lang siya, 25 minutes. Pero grabe, ang daming umikot na scenario sa mind ko na, okay, ganito pala siya, okay, ganito pala. So, yun, so, definitely worth yung 25 minutes. Yun nga, parang kulang pa nga parang mas marami pang pwedeng umikot sa story. Kahit nandun lang sila sa closed room lang na yun or nasa rooftop lang, ang dami pang pwedeng matakil ng story. Ayun, kung ano yung sinabi niya. Joke lang. So, ako, hi, I'm Lilian. So, you can call me Lil. So, same din with UM and PM. Ano din ako na insurance industry. So, ang sa akin, parang nabitin ako, tapos nalungkot din ako. Kasi parang, ako kasi, lumaki din ako sa parang, sa family na parang maraming single na ano. So, parang siya, naramdaman ko yung ano niya na parang, yun nga na, ano siya, nag-age na siya, tapos parang single siya. So, parang doon na parang iniisip na niya kung ano ba yung value na meron siya na pwede niya makontribute. Parang ano ba ako? Parang eto na lang ba ako? Ganyan. And then usually kasi parang ang tingin natin sa kanila is nagpapasaya lang, pero hindi natin tinatanong kung alin ba yung mga pinagdaanan nila. Like, di ba nakita doon na bata pa lang siya, na ano na siya, na nagamit, nagahasa na siya. So parang minsan nakakalimutan natin na parang yung facade nila na parang masayahin, pero hindi natin minsan tinatanong na ano ba yung mga pinagdaanan nila behind that, diba? So parang sobrang ano ako na parang hindi nila yung nakakwento kasi parang ang role nila is magpasaya lang, ganon. So parang naawa ako na 'di ba, parang doon niya palang nakwento, parang halos hindi rin alam ng best friend niya. So parang minsan nakakalimutan din talaga natin na kamustahin yung mga sila kasi nga masyado tayong komportable na kailangan nagpapasaya lang sila lagi. Hindi natin kinakamusta na kung ano yung mga pinagdaanan nila. So para siguro sa akin, parang yun nga, parang minsan kamustahin din natin na hindi lang talaga sila magpapasaya lang. May ano din sila, may laman din sila, may kailangan din silang comfort, aside na comfort na binibigay nila sa atin, sila din, kailangan din nila ng comfort from us. So, yun yung ano ko, yun yung ano ko sa kanila. As in, nalungkot ako para sa kanya kasi para alam mo yun, umabot na siya sa age na gano'n, para makwento niya yung gano'n na sobrang bigat nun sa kanya. Kasi syempre, 13 years old ba yata yan nangyari yun sa kanya. Tapos, doon lang yan nakwento. So, sobrang sad. Nasad ako sa story niya. Tapos at the same time, yun nga, di ba, parang ang inisip pa din niya, yung sa iba pa din na kung wala man silang value na makuha sa story ko, parang sila sana makwento nila ano ba yung value na. At parang gusto niya pa rin, yun pa din yung ano niya, yun pa din yung iniisip niya. Sobrang yun nga, parang nasad ako at naawa din sa ano niya, sa story. Okay, sige. Second question. How is being LGBT now and then? Parang now, kung compare mo sa pagiging LGBT noon at ngayon, ano yung sa tingin mong difference? Sino I think- Anyone, all of you can answer, pero sinong mauna, bahala kayo. Ako na lang, Sige. siguro. Based dun sa kwento niya, no, yung parang, yung LGBT before, kumbaga parang hindi nila masyadong ma-express yung kanilang mga creativity, parang nagtatago lang sila dun sa isang kwarto na yon. Tapos parang yung mga lalaki parang kailangan nilang bayaran para sumaya sila. Unlike ngayon, no, parang yung mga LGBT ngayon, they are very creative, mas free na kaming ilabas kung ano man yung pwede naming maambag sa ibang tao. True. We are considered a gift. And at the same time, wala na yung culture of kailangan mo magbayad ng lalaki para may magmahal sa'yo. True. Kasi sa panahon ngayon, parang even girls to girls, parang they affirm each other. Hindi na rin pangit pakinggan na yung lalaki ina-affirm niya yung lalaki, kapwa niya lalaki. So I could say na mas safe space na ngayon yung para sa mga Ganda. LGBT natin. Based dun sa napanood ko.
Kasi hindi ko rin naman naabutan yung season na yun. Kayo, ano sa tingin niyo yung difference from now and before? Even kung hindi man sa experience niyo, maybe yung nakikita niyo sa films before, or kayo, ano sa tingin niyo? Ay, nahulog, carry lang. Okay, basta. Oo. Sa akin naman, yung mga before, based nga rin, 'di ba, sa films, ganyan, mga nakikita sa paligid. Very, sabi nga doon nga sa movies, nabubuhay lang sa closet. So almost same din with Joey, na hindi yan ma-express kasi sa culture natin, there's a stigma na kung babae ka, lalaki ka. Pero syempre, dahil na-expose na tayo with technology, with nagkakaroon tayo ng freedom of speech, yung freedom natin to practice our rights, nagkakaroon na ng lugar. Yung different, tama ba, gender or sexuality, nagkakaroon na ng lugar sa current natin. Hindi naman kasi tayo pwedeng masastock na lang forever sa closet. We need to explore things and be open with the opportunities presented from different genders kasi they have the right to live and to express kung ano ba talaga sila. Ayun. So, ikaw, ano, what's your Ayun din, take? ganun din, same with UM and BM. Parang dati, hindi talaga siya napag-uusapan. Tapos kapag, kunwari, may someone na nag-out, talagang kahit sabihin natin na parang, I mean, siya, personally, hindi niya pa rin talaga na-express yung sarili niya kasi nga, parang sa environment niya, alam niya yung, yung parang, hindi pwede, yung gano'n din pwede mag-express. Unlike ngayon nga, ako, personally, ang dami ko talagang friends na, na part ng LGBT community. So, ako din, parang, inaano ko din na, yun sa paligid ko. Kasi sa, marami pa din kasing mga family na medyo close pa din sa mga ganon. So, parang, personally, parang gusto ko din na hindi, na, actually, gift nga talaga na ganun sila. Kasi, mas talaga sila. Ako, gusto ko nga talaga kasi mas talented, mas expressive, mas open na ipakilala yung sarili nila. So ngayon, parang good thing talaga na ngayon, very accepting na yung dapat lang talaga din na na wag natin i-close kasi talagang same din talaga, equal lang tayong lahat. Ganun. So Okay. yun, mas okay talaga ngayon. Oo, ganda naman sinasabi. Grabe talaga. Nakikilig ako, grabe. As in, parang nakabukas na yung bunganga ko. Nasasak talaga ako sa answers. Ang ganda. Okay, sige. Third to the last question. Parang if you are part of the LGBT or if you are supporting the LGBT, how do you show your support to the community? Ako, support, yun nga, parang sinabi ko, di ba, ang dami kong friends talaga sa mga previous work, ganyan. So, ang support ko, kung ano yung gusto nila, yun, sinasabayan ko din. Then, kunyari, sa may mga surroundings natin na hindi accepting, kailangan mo din syempre na parang i-open sila sa ganun na walang kakaiba sa kanila, na normal yung mga ganun, ganyan. So, parang ganun lang. Parang i-accept lang natin talaga kung ano yung gusto nila, yung identity na gusto nila, ganyan. And then, full support, ganyan. Yun lang yung sa akin talaga as a support. Ako na lang Oh. yun. Sige. Mukhang tayo ma-juicy. Mukhang power. Marami din kasi akong friends. Ito, si Joey, ever since nag-start ako with the company, friend ko na talaga siya. So, marami talaga akong friends, as in, na nasa LGBT. Tapos sabi nga nila sa akin nung ibang kaibigan, bakla ka ba sa dati mong life? Kasi nga, ang dami talagang very malapit ako sa mga LGBT, ganyan. So, para sa akin, to support the community, I want to be a safe space for them. Oo. Kasi, syempre, kung hindi nila ma-express yung sarili nila with their family or dun sa paligid nila, may mga taong handang sumuporta para sa inyo. Tama. Kaya, it's important to find those persons na susuporta sa inyo and never settle for less. If they don't know your value, then find a person who will know your value para at least ma-express mo yung sarili mo at mas mahalin mo yung sarili mo because of the people around you. Yun lang. Yan. True. Tama. Joey. As candidate number 3. As being part of LGBT community and loud and proud naman tayo. Yeah. Through what I do, for example, in my career as an insurance agent, and ako din, based on my experience, I'm helping talaga. I'm very particular in educating mga kapatid natin sa LGBT community about the importance of saving, True. investing. Sobrang totoo yun. Especially, it was sa akin on the film, di ba, na ano bang napundar mo, ano bang na-save mo. And
it was said din sa film na banig lang yung napundar niya. Nasakto ko doon. It's very sad and it's the reality of life. Regardless of your gender, may mga ganun. Pero especially for us, LGBT community, marami talagang mga kapatid natin ang hindi naiisip yung sarili nila. Rooted kasi to sa parang we wanted to be accepted within the family. So true. Kinukuha natin yung role of pagiging breadwinner para masabi na okay, kahit bakla siya, he's providing naman for the family and nakakalimutan na natin yung sarili natin. Yes. Ayun, so yun, isa yun sa mga ginagawa ko as an insurance agent. So, ano ko talaga sila, top priority ko talaga sila when it comes to that. Aside from that, no, syempre, since I'm part of LGBT community, isa sa mga ginagawa ko is nagiging maingat din ako in terms of my decisions in life so that I'll be serve as an inspiration to young LGBT as well. Kasi tao lang din naman tayo, nagkakamali tayo, kagaya din nung nandun sa film, di ba, na parang for sure may mga wrong decisions siya na nagawa. So tayong mga bago din na mga LGBT people and siyempre to be a good example to young LGBT, I make sure na I'll be a good example. And if I have mistakes, I be accountable to it and learn from Beautiful. it and teach other LGBT then how they can avoid doing the same mistakes. Yun lang. Nice. Ganda Pang-beauty nun. queen. Beauty queen. Truly. And the winner is... Miss Germany. Before we announce the winner, meron pa tayong 2 questions. Okay, second to the last question. Ano yung gusto mong sabihin sa mga tao na hindi nakakaintindi or hindi pa willing to accept the rainbow community? What is your message to them? Ay, Yung against, parang, or hindi man against, pero parang hindi pa ready to accept. okay. So, for those people who are not yet ready to accept yung mga gender, no, na meron tayo currently, it's okay. That's part of the process. Sabi nga nila, birth pains. Iba't-iba yung phases natin in life. So, if now, sa ngayon, hindi ka pa supportive with the Well, continue. LGBT community, learn na lang to know them or accept them as a person. Don't identify them via gender. Kasi it's important na we give respect to the people as human being na lang. So, if makakasama or kung may masasabi kang masama or something negative about them, just keep it to yourself. Bigyan lang natin sila ng safe space na they have the right to live eh. Kaya itrato natin silang bilang tao. Tulad din ng pagtrato nila sa inyo or sa lahat ng tao sa paligid nila as tao din. Ayun lang, respeto na lang din sa kapwa. Ayun lang, thank you. Ganda. Ikaw naman. Sa akin, siguro kung hindi nyo sila kayang tanggapin, siguro wag nyo na lang din sila i-judge. Parang ganon. Kasi parang, as tao, sa tao na lang. Kasi parang, hindi ko rin alam minsan kung bakit hindi kayang i-accept. Siguro kung hindi man talaga, yun nga, sabi ni UN, kung hindi kaya ngayon, parang dapat open ka pa din sa ganon. Kasi nga, yun, ang lang naman is yung preference na naman magkakaiba. Pero parang as a human being, pare-parehas naman tayo. So kung hindi kaya nyong i-accept, wag nyong i-judge. At the same time, ibigay niyo yung respect na karapat dapat as a person, as a human. Ganyan. Agree. So yun na yung sa akin. Joey? Ayan. Sino ka ba? Gusto ko yung straight Love it. Hindi ako siguro if hindi mo pa na-accept, no, or meron kang mga misconception about our community, parang if given a chance, 'di ba? Learn to explore, talk to someone, maybe in your family, baka meron na learn to watch this film, 'di ba? Para makita mo na our life is so colorful then. You can learn from it as well, 'di ba? Siguro kung meron mang nagawa yung LGBT community sa'yo, which is hindi naman talaga natin may iwasan. Siguro, if hindi man sila naging accountable as part of LGBT, gusto ko din mag-apologize kung meron man. Kasi That's nice. hindi ko naman alam kung saan ka nang gagaling. Maybe meron ka ring experience from the past, gaya din nung nagsabi dun sa film, 'di ba? Na
may rooted talaga kung bakit siya naging gano'n, bakit siya naging comfort gay, bakit siya naging bakla, rooted siya kung sino ba ang gumawa nun sa kanya. So maybe sa'yo din, no, kung meron man, di ba, ako, I would like to apologize at hindi na rin naman natin yan mababago. Sana no, magkaroon din ng pagpapatawad sa puso mo. But if you will have some effort to get to know our community, sobrang talented, sobrang creative, sobrang colorful, sobrang babait, and we Yes. also have faith, di ba? Yeah. So, True. we could be a good addition to your family. as well. Yes. Agree. Wait, last question. Second to the last question. Ano naman ang gusto mong message sa mga tao na nagsusupport sa community natin? What do you want to say to them? Kayo din, even kayo ha, kung sa mga nagsusupport. Go. Ako proud of us. Proud of us. Or proud of us. Kasi, syempre, talaga, I mean, ewan ko ba, basta talagang nakaka-proud lang mag-support sa mga ganun. Kasi talagang sobrang, kasi talaga, ako kasi, yun nga, yung mga friends ko talaga, part sila. So parang, sobrang mapagmahal nila, sobrang, supportive, ganyan. So, parang, ayun, nakaka-proud at nakaka-amaze na ganun tayo, di ba, ka-accepting, ka-respectful dun sa identity ng mga tao. So, yun, sa mga lahat ng mga sumusupport at saka sa mismong LGBT, I'm proud of you guys. Aww. Sure. Hala, nasabi na niya. Ayan. So, sa mga kapwa namin, very supportive. Yeah. To the LGBT community. Thank you. Ayan, for being there sa kanila. And kayo lang talaga, tayo lang talaga yung maasahan din nila at the end of the day. Kasi pagtanda nila, may partner man sila or wala, tayo at tayo pa rin talaga yung babalikan nila. And the good thing with the community, they appreciate talaga your presence and yung pakikinig mo sa mga problems nila kahit pa ulit-ulit. And the same way, ang ganda lang din kasi nare-reciprocate nila yung love na binibigay natin sa kanila, Yes. diba? Kaya thank you so much for being there. Your presence, kahit di ka man magsalita, kahit yung nakikita ka lang or makita lang nila friend, nag-heart ka lang, malaking factor na yun. Super, True. very heartwarming, and at the same time, at least ma-feel nila na hindi sila nag-iisa. Yes. Okay, so, tayo mga tao, ayaw din naman natin mag-isa. Kaya, kung nahanap mo na yung group mo, o yung mga taong supportive sa'yo, and ikaw na bilang supportive din na sa community, be grateful lang lagi. Thank you sa'yo, and at the same time, thank you sa kanila. Yes. Nice. Yan. Joey. Ako naman, no. So, kung napanood mo yung film na to, kung mapapanood mo man, panoorin mo, ganyan. So, at least may idea ka na ng pinagdadaanan at pagdadaanan namin in the future. And I would like to say thank you kasi isa kang safe space for us na we know naman that one day darating yon na mag-isa kami. Pero alam namin na sa journey, nandun ka, no, na tinanggap mo kami at sinelebrate mo kami. Thank you then for being proud of us in public and correcting us in private. Oh, It that's means a lot to beautiful. us kasi parang So we could feel the concern kasi we know that we're human as well. We're not the top one human here on earth, and we really need guidance and correction then, no, if we're very entitled or super privileged. But if you do that in private, we really appreciate that as well, and also celebrating us in public as well, so that we could feel the equality. Yun lang. Thank you. Last question. Magkano ang kwento ng buhay mo? Ay, nako. Nakakaloka. Magkano ang kwento ng buhay? Ikaw naman mauna doon. Ayan. Ako siguro, I'll make it free. Parang I'll make it available to everyone. Parang for me, yung life ko, libre lang siya. Pwede siyang malaman ng kahit sino. Especially kung may matututunan naman silang mabuti sa buhay ko. Diba? Itong buhay naman na meron ako, pahiram lang naman siya ni Lord sa akin. And gusto kong malaman siya ng mga tao ng walang bayad para malaman nila kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. Yun lang. Nice. Libre lang siya, panoorin mo sa TikTok ko. Go! Grabe, Ako na.
syempre competitive tayo, libre din. Hindi. Pero when it comes to value, siguro para sa akin, yun nga, tulad nga rin ng sabi ni Gigi. Gigi ba? O tama, si Gigi. Priceless yung buhay natin. Yan. So, kung kay Joey is free, para sa akin, hindi ko siya matuturing na billion-billion, charis ka lang. Kasi lahat naman tayo, di ba, pinapahalagahan talaga natin yung buhay natin. And I value my life very much. And sabi ko nga sa isip ko, sana nakilala ko rin si Gigi and Waterina before, or nung buhay pa sila. Kasi parang maano mo na dapat pala lahat ng tao na encounter mo, kamusta mo man lang. Alamin mo yung buhay nila. Their story behind. Yes, kasi you can exchange values. So, kunwari, I feel na valuable yung buhay ko. And nafe-feel mo rin na valuable yung buhay mo. Pag nag-meet tayo, nag-usap tayo, nakapag-exchange tayo, nagkaroon tayo ng shared values in life. So, nagiging priceless talaga yung buhay natin kasi we share it to others and at the same time, we learn from each other. Kaya, hindi siya yung parang masastop lang yung story mo with yourself. I mean, sinishare mo rin siya sa iba. No, not to the point naman na super oversharing na. But at least, you can learn something from it. And, ang lagi mo lang talagang iisipin, na yung buhay mo, it's priceless. So, make the most out of it. And, share it to others. Yung mga, sabi nga kanina ni Joey, yung mga mistakes na nagawa mo before, it can be a lesson for other people na hindi nila kailangan mag-undergo to that same mistake. And I really like the movie, Gigi and Waterina, kasi sobrang eye-opener siya. If you don't value your life, pag napanood mo yung movie, doon mo maiisip na, ano nga ba yung halaga ng buhay ko? Ano nga ba yung lesson na pwede kong ma-share sa ibang tao? Hindi naman sa dahil marites or kung ano man yung, di ba? Pero at least, you can contribute something to the community. True. And magiging remarkable ka. Kumbaga, what's your legacy as a person? True. And you need to value yourself as someone na may halaga ako, importante ako, meron akong role dito sa Earth. Ayan. Pag-beauty na. Ikaw nandun ka sa middle lang. Kasi sobrang priceless. Ito, free lang. Ako, pinagsama. Pwede ka tumawad. Pwede ka tumawad. Free. Hindi siguro yun din, priceless din. Kasi personally, ikaw yung nakakaalam kasi ng story mo eh. Ano yung mga pinagdaanan mo. Walang nakakaalam yan kung ano yung hirap mo, ano yung celebration mo, ano yung mga achievements mo. So dapat ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo na walang halaga to. Kasi ano yun eh, sa'yo yun eh, diba? Parang hindi, baka mamaya yung mga pinagtagumpayan mo, hindi kayang pagtagumpayan ng iba. So, diba? So, dapat ikaw mismo sa sarili mo, ayun talaga, alam mo, ang halaga ng buhay mo is very priceless. Pero gusto ko rin nga kunin yung kay BM na, yun nga, na free siya para sa lahat. Kasi, yun nga, diba, may mga lessons tayo na natutunan na parang pwede nating i-share sa iba para sila din, hindi na nila pagdaanan yun. And then, yun nga, by giving value sa sarili mo na ibabahagi mo rin yun sa ibang tao. So, 'di ba sila, yung mga silent viewer mo, 'di ba? So, in a way, na-influensyahan mo din sila or na-inspire mo din sila na sabi niya, ang ganda ng ano nito, ang ganda ng gusto ko rin maging ganito, yung ganyan. So, 'di ba, parang ganun mo siya tignan yung sarili mo, very valuable. Enough na para maka-inspire din sa iba. Parang gano'n. So, yun yung yun yung sa akin. Ganun kahalaga. Oo. Sobrang, okay, and the winner is, charot! So guys, I hope you enjoyed this discussion. Pero bago tayo mag-end, I just wanna share sa inyo na parang ako din as an individual, parang before, parang sobrang wrong yung mindset ko with the people na nag-share ng insurance. Parang I really had bad intentions na parang feeling ko before, ay, gusto niya lang akong pagkakitaan. Pero when my partner passed away, parang I really saw the value of it. Na parang yung pera mo, parang marami pa siyang chances na mapalaki mo pa, mapalago mo, mas magamit mo ng tama kaysa nakalagay lang siya sa isang space or parang literally sa isang bangko. Parang ngayon, ang dami ng medium kung paano mo mas ma-value yung savings mo as individual. So parang I'm really blessed to have met these individuals. Parang I always see yung mga sinishare nila sa kanilang social media platform. And I can attest to that na sobrang importante ng ginagawa nila. Kasi parang these individuals are sharing to us paano ba natin magagamit yung pera natin na para pagtandaan natin, parang feeling natin,
hay nako, ito na naman, hulog na naman, parang ganun. Pero in the longer term, marirealize mo na parang, buti na lang, imbis na binili ko siya ng ganito, hinulog ko na lang. Kasi in the long run, you have no idea kung paano mas magagamit yung pera. So before we end, sige, para kung saan nila kayo gusto i-follow, sabihin nyo lang yung social media handles nyo. Tama na. Ay, grabe. You can follow me on my TikTok account, Isay Name. Ayan, pero hindi mo naman masyadong mga kung anik-anik lang about my life. At But least, you can follow me. Ayan, I have 2 active account na open for public. Yung una, yung Breadwinner Buddy sa TikTok. So, I share in that TikTok account my life, how I manage being a breadwinner, and at the same time, live my life, ma-enjoy ko rin naman yung buhay ko. Pangalawa, sa Instagram, it's breadwinnerbody_Joey. Ayan, so doon naman makikita niyo yung mga travels ko Wow. and mga work ko din. No? So, yun, see you there. Yan. Ako din sa Facebook na lang, sa Lilian Saracanlao, sa search na lang. So doon lang din, parang buhay namin as a person, tsaka syempre as an advocate din ng life insurances. True. So, yeah. Thank you. So guys, I hope you enjoyed this discussions and see you on to the next episode. Bye! Bye! Thank you so much. Thank you. God, sarap! Thank you. Thank you so much. Thank you.